ng araw ng Miyerkules sapagkat dito sa ating gawain sa dakong ito ay pinagtipon-tipon tayo ng ating Panginoong Diyos upang sa kalagitnaan ng linggong ito ay pastulan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pong pagsasalu-saluhan sa oras na ito sa pamamagitan ng buhay ko po na magpapaliwanag ng salita ng Panginoong Diyos. Ako po ay tagapagsalita lang ng ating Panginoong Diyos at ang dapat lang po na marinig ninyo, i-communicate ko sa inyo ay wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Manalangin muna po tayo. O Diyos po namin na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat pinahintulutan nyo muli sa pamamagitan ng inyong biyaya na ang inyong gawain ng ministry o ng maliit na church sa dakong ito ay magkasama-sama upang patuloy na awitan ka, manalangin sa iyo, at tumanggap ng mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ng inyong salita. Panginoon, naniniwala kami na kapag ang salita ninyo ay naipapaliwanag, ang inyong gabay, ang inyong paghahari ay masigit na na-experience namin sapagkat yung karunungan na salita nyo ang siyang nagiging patnubay, nagiging ilaw at gabay sa pang-araw-araw naming buhay. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, pagpalain nyo po ang salita nyo na ipapaliwanag, ang banal mo pong Espiritu, ang siyang magbigay ng kakayanang maintindihan at maunawaan ang mga salitang ito. At magdala ng pagbabago o reformation sa buhay namin at sa gawain nyo pong ito, at tumawag at mag-akay ng patuloy na dagdag ng karunungan at kaalaman sa pananampalataya namin sa aming Panginoong Hesukristo. Wala po kaming nais na itaas, wala kaming nais na marinig, kundi ang tinig ng aming Panginoong Hesus sa umagang ito. This is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa panahon po natin ngayon, kung mapapansin nyo po, maraming pwedeng magbigay ng impluensya sa mga tao. And especially, hindi ho libre dito yung mga mananampalataya na katulad natin. Kung inyo pong mapapansin, maraming influencer sa social media na ibig ko sabihin sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, o kahit na po sa mga programa sa telebisyon, kahit na po sa mga radyo, na hindi natin alam na ang mga ito ay nakakapasok sa tahanan ng bawat isa sa atin. Pumapasok sa tahanan ng bawat isa sa atin. Bakit po? Yung magulang halimbawa ayaw niyang panoorin sa telebisyon yung kanyang anak. Pero pinapahawak niya ng cellphone. So hindi niya alam doon sa paghawak ng cellphone ng anak niya na pinababayaan niya yung mga tao na nakikita niya ron, may mga sinasabi yon, may mga ginagawa doon at nakaka-impluwensya po sa kanya yon. Kaya naniniwala tayo na ang impluwensya ay hindi lamang po nakukuha sa pisikal na pag-uusap ninyo o pagsasama ninyo, kundi ito po ay nakukuha sa pamamagitan ng mga social media na meron na po tayo ngayon. Kaya kung inyo pong mapapansin, yung mga behavior ng maraming tao ay influence po ng lahat ng kanilang pinagkakaabalahan na panoorin, pakinggan, tingnan sa mga social media. At ito ang nakakatakot. Kasi bakit po? Nakakatakot po ito sapagkat marami sa social media ay wala hong prinsipyo ng salita ng Diyos. At kapag ang tinanggap natin ay turo o aral ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, mapaka-danger po nito, mapanganib po ito sa buhay natin. Ngayon, ang gusto nating maintindihan sa pagpapatuloy natin ngayong 2025, ay sino ba dapat talaga ang maging gabay natin sa buhay natin? Ano ba dapat ang mag-impluwensya sa buhay natin?
walang iba na sagot kundi ang Diyos. At kung ang Diyos ang dapat na naglilid, gumagabay sa atin at siya yung nagbibigay ng wisdom sa atin, paano nating malalaman na sigurado na tayo ay nagkakaroon ng karunungan galing sa Diyos? Ang sagot po ay walang iba kundi sa pamamagitan ng Biblia o ng Scripture. Kaya ngayon, nais kong hilingin na buksan ninyo ang aklat ng Santiago. Sa Santiago chapter 1, verse 2 hanggang verse 8. Santiago chapter 1, mga talatang 2 hanggang 8. Pakinggan nyo po. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Verse 5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Ang ating pag-aaral ngayon ay godly wisdom o makadiyos na karunungan. Ang sumulat po nito ay wala pong iba kundi si Santiago. Santiago po ang sumulat nitong talata na ito na ating pong pinag-aaralan. Yung dinidiscuss po natin ito, ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Santiago. Ngayon, ano ba yung katayuan no sinulat ito ni Santiago? No sinulat ito ni Santiago, ang mga mananampalataya ay dumaraan po sa iba't ibang uri ng pagsubok. So, ibig sabihin po, mayroong pagsubok na dinadaanan ang mga mananampalataya rito. At the same time, naiisip nila dito na okay lang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, pero hindi naman nakikita sa buhay yung aral o pananampalataya nila kay Jesus Christ. Ibig sabihin, wala akong pagbabago. So ngayon, tinalakay ho rito ni Santiago na ang magiging guiding principle o yung prinsipyong gabay sa pamumuhay ng isang Kristiyano o mananampalataya ay walang iba kundi ang karunungang galing sa Diyos. Ngayon, dahil ang sinulatan dito ay mananampalataya, biglang in-introduction o pinasimula ni Santiago dun sa verse 1 ang mga pangungusap na ito. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Kung inyo mapapansin, hinirang ng Diyos. Ang ibig sabihin po dito, pag sinabing hinirang ng Diyos, ito po ay tumutukoy, unang-una, sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala tayo mula sa aral ng Biblia na mayroong iisang Diyos pero mayroon tatlong persona. Ang sabi po ng Deuteronomio 6:6, dinggin mo, Israel, meron lamang iisang Diyos na si Yahweh. So, ang Diyos po ng Israel, ang Diyos ng Biblia ay iisa. Subalit, pinahayag po ito sa tatlong persona. Na kung saan, sinasabi ng Biblia na mayroong Ama, mayroong Anak, mayroong Espiritu Santo, na tatlong persona silang magkakaiba pero iisang Diyos. Ngayon, dahil binanggit po rito ni Santiago na mga hinirang ng Diyos, na nakapamayan sa iba't ibang bansa, tumutukoy ito sa kaligtasan na meron tayo. Una, ang kaligtasan na meron tayo ay gawa ng tatlong persona sa iisang Diyos. Bakit po? Tinuturo ng Biblia
na sa ating paikipag-isang ito, pinili na niya tayo bago pa likhain ang sanlibutan. Efeso 1:4. Ang sabi doon, at sa ating niyang paikipag-isang ito, hinirang na niya tayo ng Ama po, bago pa likhain ang sanlibutan. Ang sabi gano'n ng Efeso chapter 1, verse 5, tinubos tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At pagdating po ng verse 11, tayo ho ay sinelyuhan at tinatakan ng Banal na Espiritu na siyang nag-born again sa atin. Kung inyong mapapansin, sa Efeso chapter 1, pinapakita na ang Diyos Ama ang siyang pumili sa atin, hindi pa tayo pinanganak, wala pa ang sanlibutan, upang ibigay niya tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang tanong, ano ho ba ginawa ni Jesus? Namatay po siya sa cross. Tama po ba? 2,000 taon na. At ang sabi ni Jesus Christ, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. At ang tupa pong iyon, ay yun yung mga pinili ng Ama na binigay sa Kanya. At ang nagbo-born again po sa atin, para baguhin ang ating lumang pagkatao o pagiging makasalanan, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ngayon, kapag ba na-save tayo, naligtas tayo, wala na ba tayong pagsubok at problema dadaanan? Sabi ni Ate Dolores, meron pa. Kasi hindi ho ipinangako ng Diyos na once na tayo ay naligtas at may pananampalataya na ngayon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at nasa atin ang Banal na Espiritu, wala hong pinangako ang Diyos na hindi tayo dadaan sa pagsubok o problema ng buhay natin. May dadaanan po tayo. At ang isang klasikal na halimbawa dito, itong libro ng Santiago. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Iba't ibang uri ng pagsubok. Pansin niyo po ba no nakaraan 2024, kung inyong titingnan, may dinaanan ho ba kayong pagsubok? Marami po. Posibleng pagsubok ito sa pananampalataya mo kay Kristo. Pagsubok ito sa kalusugan mo. Pagsubok ito sa pangangailangan mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo. Lahat ng ito ay iba't ibang uri ng pagsubok. Tama po ba? Dahil ang salita pong binanggit dito, kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pag sinabing iba't ibang uri ng pagsubok, hindi lang ho isang klaseng pagsubok ang dadaanan natin. General po siya, pangkalahatan. Pero ano ho ba'y sabi? Kapag mananampalataya ka, anak ka ng Diyos, dapat ba kapag dumaranas ka ng pagsubok, sasabihin mo na ayoko nang magpatuloy sa pananampalataya ko sa Diyos? Yun ba dapat ang marinig sa atin? Sasabihin ba dapat natin, hindi po, Ate Dolores? Kailangan nilalong tibayan. Tibayan, okay. Sasabihin ba natin, ay ayoko nang magpatuloy sa pagiging kabahagi ko sa isang kalipunan ng mananampalataya o yung church katulad ng ginagawa natin ito? O yung iba naman sasabihin, ayoko na, tatapusin ko na yung buhay ko. Tama po ba? Ay, may nangyayari. Di po ba, no? Makikita sa pinagkukunan. Pero, yung ganong mga bagay ay wala hong puwang sa aral ng Biblia. Ang totoong anak ng Diyos, kahit na may iba't ibang uri ng pagsubok siya na dinadaanan, meron pa rin siyang kagalakan sa kanyang puso. Kaya ang sabi, magalak kayo. Parang baliktad, ano? Ibig sabihin ba, Pastor, pag meron akong dinadaan ng pagsubok, kailangan ba may kagalakan pa rin ako? Kapag ka ba wala nang maisaing, Magagalak pa. magagalak pa ba ako? Pagka ba walang baon ng anak ko? Kapag ka ba may sakit, wala man lang pambiling medical o Biogesic, magagalak pa ba ako? Ang sabi ng Bible, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Ngayon, ang kagalakan po sa English ay galing po sa salitang happy, di po ba? Masaya. Ang ibig pong sabihin nito, galing po ito sa original na salita sa Grego na Makarios. Alam niyo ibig sabihin ng Makarios? Masaya. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Kanino nakabatay ang kasiyahan at kaligayahan natin?
Ngayon, pag sinabi po ni Ate Dolores, Pastor, ang kaligayahan ko, nakabatay kapag ka may pera ko. Hindi ho yun yung gusto ng Panginoon dito. Kasi ang sabi ng Bible, magalak kayo, maging masaya kayo, at kilalanin yung mapalad kayo kapag dumaraan kayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ibig sabihin, ang pagsubok, kung ipinahintulot ng Diyos sa atin, hindi mawawala ang kaligayahan natin na tumingin at magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan. Tama po ba? Kung Diyos siya na makapangyarihan, alam po ba niya ang lahat ng bagay? Yun ang tanong, alam ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Alam mo. Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ibig sabihin, meron bang mangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos? Alam. Kunwari, nagkasakit yung isang kapatiran. Nagkasakit. Ang ibig sabihin ba nun, hindi alam ng Diyos yung dinadaanan niya? Yung wala kang pera, ibig sabihin ba hindi alam ng Diyos na wala kang pera? Ngayon, ang tanong natin, sabi ng Bible, hindi pa kayo humihingi sa akin, alam ko na ang lahat ng inyong kailangan. Sabi niya sa Mateo chapter 6. Ang sabi niya, sapagkat alam na ng inyong amang Diyos na nasa langit, ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Alam ng Diyos. So, ibig sabihin, tinetesting ka lang ng Diyos. Sinusubukan ka. Ngayon, titingnan ng Panginoong Diyos, pagka ba tinanggalan ko si Antonia ng magandang kalusugan ngayong kuwari lang, linggong ito, may dinadaanan siyang lagnat, sakit, may kagalakan pa rin ba siya sa akin? Pag sinabi ni Sister Antonia, hindi na ako nagagalak, saan na nakabata yung kagalakan niya? Hindi na kay Kristo sa kalusugan na niya. Kapag sinabi ni Ate Dolores, wala akong pera ngayon, di ako masaya. Saan na nakabata yung kaligayahan niya? Hindi na ako kay Kristo, sa pera na. Tama na ko na? Kapag sinabi natin na linggo ngayon, ayokong umaten sa church kasi tinatamad ako. Saan nakabatay ngayon yung kaligayahan mo? Sa piling mo, hindi ho sa Panginoon. Kaya ano sinabi ni Santiago, magalak kayo kapag kayo dumaraan sa iba't ibang pagsubok, ang sabi niya, meron kang kasapatan na kumilala sa Diyos kay Kristo na alam niya ang lahat ng dapat mangyari sa iyong buhay. Nakuha niya? At hindi ka pa rin mawawala sa pananampalataya mo sa Kanya. Bagkus, ang sabi niyan ganon, sa panahon ng pagsubok, sa panahon na may dinadaanan ka, mananalangin ka at hihingi ka ng karunungan sa Diyos. Yun yung kasunod. Kaya ang sabi sa verse 3, o tingnan nyo sa verse 5, ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Pansinin ninyo, bakit hindi binanggit dito na kapag ka dumaraan ka sa pagsubok, sa iba't ibang pagsubok, ang hingin mo kung ano yung dinadaanan mo. Tayo kasi ganito yun eh. Kuwari, dumadaan tayo sa pagsubok ngayon. Kuwari, may sakit tayo. Ang hinihingi natin sa Diyos sa panalangin, agad, Lord, pagalingin niyo po ako. Tama po ba? Tsaka pagka nakakaranas na ng pagsubok, tsaka lang naalala Panginoon. Naalala Panginoon, tama. Ngayon, kuwari, ala kang pera. Ano yung sasabihin mo agad sa Panginoon? Lord, humihingi ako sa iyo ng pera para meron akong panggastos. Budget. Ang una nating hinihingi sa Diyos, hindi karunungan. Ang hinihingi agad natin, yung mga material na pansamantalang kailangan. Alang nilagay dito eh. Tingnan nyo Ang sabi, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Etc. Pero pagdating ng verse 5, ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Ang dapat daw na hinihingi natin kapag may pagsubok tayo, karunungan na galing sa Diyos. Karunungan.
Lagyan ko ho ng logic. Nakakita na ba kayo ng isang tao na hindi naman nakapag-aral? Hindi ho nakapag-aral. Walang formal na study. Mas mayaman pa ngayon kaysa sa hindi nag-aral. Meron kayong kilalang ganon? Marami. Sa tingin niyo, ano yung kaibahan nun? Kahit hindi siya nag-aral, mas meron siyang praktikal at tunay na karunungan na nai-apply sa kanyang buhay. Tama po ba? Ang karunungan po kasi ay kayamanan, sabi sa ng Bible. Karunungan, tama po ba? Kaya sabi ng mga nanay, ito yung sabi natin, anak, wala naman ako maipamamana sa iyo eh. Kundi yung pag-aaral mo, kaya kailangan makapagtapos ka. Kasi pag may karunungan ka, meron ka ng advantage sa iba. Tama po ba? At dahil sa karunungan, ang tao, pag may sakit, gumagaling. Tama po ba? Pag may sakit kayo, sa kayo pupunta? Hindi nyo ako pupuntahan nyo, doktor. Bakit? Yun yung nag-aaral eh. May karunungan, tama po ba? Pag may problema kayong legal, sa kayo pupunta? Sa lawyer. Kasi may karunungan yon, tama po ba? Kapag pupunta kayo, may problema kayo sa palayan ninyo, sa kayo pupunta? Doon sa nandiyan lang sa labas o doon sa 10 taon na, 5 taon nang nagsasaka? Kukunin mo yung karunungan ng totoong tao. Bakit? Kapag may karunungan ka, ano yung nangyayari sa'yo? Mas higit na nasusolusyonan mo ang isang problema. Tama po ba? In the same way, kapag may pagsubok tayo sa buhay natin, kapag ang sinabi natin, Lord, meron akong pagsubok ngayon eh. Humihingi ako sa iyo ng karunungan. Karunungan kung paano ko ito mapagtatagumpayan. Nanghihingi ka ng wisdom kay Lord. Ngayon, ang gagawin agad ni Lord sa'yo, bigla-bigla, magbabasa ka ng Bible o makikipag-usap ka sa isang maayos na pastor at sasabihin mo yung prayer request mo o nagbasa ka ng Bible. Dinadala ka ngayon ng Lord sa kanyang salita. Kapag binasa mo yung salita, nagkakaroon ka ng karunungan, dinadirect ka ng salita ng Diyos kung anong solusyon ang aangkop sa problema mo. Nakuha niyo yung punto natin dito? Ibig sabihin, kapag nanghihingi tayo ng karunungan sa ating Panginoong Diyos, ang nangyayari sa atin, yung salita ng Panginoong Diyos, yun yung nagiging basihan ng pagtatagumpay natin at pagbibigay ng Diyos ng sagot o solusyon saan? Sa dinadaanan nating pagsubok at problema sa buhay. Nakuha niyo yung punto ko? Kasi tayo ang nangyayari sa atin. Kumari, ala tayong pera. Lord, ala akong pera. Sino ba yung uutangan ko? Yun agad nasa isipan natin. Sino ba agad yung lalapitan ko? Sa Bible, hindi. Ang tinuturo ni Santiago, mag-pray ka muna. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Paano ko ito masusolusyonan? Paano niyo susolusyonan? Paano mo susolusyonan itong dinadaanan kong pagsubok na ito? I-guide niyo po ako. Tapos, papaisip sa'yo ng Lord, based on the Word of God. Mag-pray ka. Tapos, pagkayari mo magdasal, meron ka na agad na iisip na pupuntahan. Meron ka ng isip agad na may sagot na agad sa'yo. Kaya sa Panginoon, karunungan ang dapat nating hingin. Si Haring Solomon, nung magiging hari siya, ang sabi sa kanya, ano yung gusto mong hingilingin, ibibigay ko sa'yo. Hindi humingi ng yaman si Solomon eh. Naalala niyo ba, Brother Sising yun? Ala siyang hiningi. Ang hiningi ho niya, karunungan. Sabi nga naman, bigyan mo ako ng karunungan sa pamamahala sa bansang Israel. At ang sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng kayamanan o ano paman, at ang hiningi mo ay karunungan para sa pamamahala mo sa bansang Israel, bibigyan kita ng lahat ng kayamanan. Hindi siya nang hingi ng kayamanan. Ang hiningi niya, karunungan ng Diyos. Pero nung humingi siya ng karunungan sa Diyos, ba't biglang isinunod ni Yahweh, bibigyan kita ng lahat ng uri ng kayamanan. Kaya si Haring Solomon, ubod ng yaman. Hindi niya ho hiningi sa Diyos yon. Ang hiningi lang ho niya, karunungan. Sa Bible, sabing ganon sa mga ngaral, at saka sa Song of Solomon, walang papantay sa karunungan ni Solomon. Bakit? Typology po siya ni Kristo. Nakahalintulad sa kanya si Kristo. Siya ay anyo ni Kristo sa lumang tipan.
Kaya hindi humingi ng karunungan si Solomon. Kaya ang sabi ng Biblia, ang karunungan na inihayag ng Diyos sa atin ay walang iba kundi si Kristo na siyang karunungan ng Diyos. Kaya kapag si Jesus ay Panginoon ng buhay natin at tayo ay nagpapasakop sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin, yung karunungan na gustong ibigay ni Jesus sa atin mula sa Biblia ay ibinibigay niya sa atin na yun yung dapat nating lakaran. Ngayon, yun ba yung hinihingi natin? Araw-araw, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Kasi ang mahalaga po, kapag ang karunungan ng Diyos, ang Biblia, sa tulong ng Banal na Espiritu ang pinamumuhay mo, hindi mo sinusukat dito yung salitang mapalad o bless dahil marunong ka, dahil marami kang kayamanan, hindi eh. Ang sinusukat po dito, yung tinitingnan ka ba ng Diyos na yung karunungang na meron siya, ipinamumuhay mo. Kapag pinamumuhay mo ang karunungan na salita ng Diyos sa iyong buhay, kahit hindi ito magandang tingnan at pagtatagumpay sa kamag-anak mo sa ibang tao, ang mahalaga, maisip mo, si Lord naman ang natutuwa sa akin dahil yung karunungan niya ang ipinamumuhay ko. Yun yung nakikita natin. Kaya sa karunungan ng Diyos, hindi siya susukatin. Dahil marunong ka, dapat maganda yung bahay mo, dapat may kotse ka, magaganda yung sakya mo, may negosyo ka, dapat marami kang material na bagay. Hindi ko po sinasabing masama yan. Pero hindi po yan yung sakotan ng pagsunod sa karunungan ng Diyos. Ang pagsunod sa karunungan ng Diyos ay kapantay ng pananampalataya natin at pagsunod sa salita ni Kristo. Kaya kahit na tayo ay hindi mayaman, kahit na tayo ay pangkaraniwan lamang, pero kung si Jesus na karunungan ng Diyos, ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, at namumuhay tayo sa kanyang salita, sa harapan ng Diyos, isa kang nagtatagumpay. Kahit tingnan ka pa ng kapwa mo na hindi ka matagumpay. Ngayon, ano ngayon ang magiging bunga kapag may karunungan tayo? Puntahan nyo ang Kabanatang 4. Ito daw po, Kabanatang 3 na bunga ng karunungan. Pakinggan nyo po. Santiago chapter 3, verse 13. Santiago 3:13. Sabi rito, sino sa inyo, sabi po rito, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Tanong po sa atin lahat dito to. Tayong mga anak ng Diyos ngayon, sino raw ang marunong at nakauunawa sa atin? Pag sinabi ni Brother Siseng na siya'y marunong, pag sinabi ni Brother na siya'y marunong, ni Sister na siya'y marunong, at nakauunawa, meron pong kasunod. Ano sabi? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Yung karunungan galing sa Diyos, may wastong pamumuhay. Ano ibig sabihin ng wasto? Tama. At sino yung standard natin, panuntunan natin para maging tama? Si Kristo. At kung si Kristo ang panuntunan natin para maging tama ang pamumuhay natin, saan natin makikita? Sa Biblia. Tama po ba salita ng Diyos? Kaya sabi, ipakita ninyo sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Kapag ang isang tao may karunungang galing sa Diyos kay Kristo, mula sa kanyang salita at sa kilos ng Banal na Espiritu, ang tao ngayon hindi mayabang, mapagkumbaba. Kasi bakit? Mayabang ba ang Diyos? Hindi. Si Kristo ba na nandito sa lupa, nagmayabang? Ang sabi, kahit si Diyos hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, namuhay ng isang alipin o hanggang kamatayan sa cross. Kaya si Jesus ay nagpakumbaba. Kaya kung tayo may pananampalataya sa Diyos, yung wisdom, yung karunungan na natututunan natin sa Biblia, hindi ito nagbibigay ng pagmamayabang sa atin, kundi ito ay nagbibigay ng kapakumbabaan. Na alam natin sa harapan ng Diyos, pinapamuhay natin ang kanyang salita. Pero eto, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit. Alam niyo inggit? Eto pa. At makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Saan daw galing yung karunungan ganon? Sabi ng verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing
sa langit. Sabi ng ibang translation, hindi galing sa Diyos. Kapag daw ang nasa puso natin na karunungan ay nagdadala lang ng inggit, nagiging makasarili tayo, tapos mamaya makikita niyo po rito pa iba, ang sabi, hindi galing sa Diyos yan. Sabi rito, ang karunungan na yan ay makasanlibutan. Ang karunungan yan ay hindi galing sa langit, hindi galing sa Diyos. Ang sabi rito, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit o hindi galing sa Diyos, kundi makalupa o makasanlibutan, makalaman at mula sa demonyo. Ayun, nakalagay yun, mula sa demonyo. Tingnan nyo, sino yung author ng pagkagalit? Pagkagalit na galit, pumapatay, nagmumura, nananakit, nagwawala. Demonyo na nga nakakasakot. Sino po yan? Kaya ganyan, naalihan ka ng demonyo kung ganun, di ba? Di ba, yun ang sinasabi. Ang sabi rito, kung daw ang nasa puso natin ay nagiging dahilan ng hindi kapayapaan, kundi kaguluhan, hindi daw galing ito sa Diyos. Sabi, galing yan sa demonyo. Galing yan sa sanlibutan. Bakit? Si Satanas ba? Ano ba talaga yung gusto ni Satanas? Magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan? Hindi. Ang gusto ni Satanas, puro kaguluhan. Tama po ba? Kaya nga yung isip-isa ng tao, ginugulo ni Satanas eh. O, tingnan nyo John 10:10. Naparito ang magnanakaw upang pumatay at magwasak. Sino yung magnanakaw doon? Si Satanas. Kaya yung si Satanas, siya yung author ng ano? Lahat ng nakikita nyong kasamaan dito, siya yung author niyan. Sugal, bisyo, tama po ba? Patayan, mga mabaling ginagawa. Ang may akda ho niya, galing ho yan kay Satanas. Sino ba yung unang tinukso ni Satanas? Di ba si Eva? Maganda ba yung sinabi ni Satanas? Parang ang ganda. Pero hindi po nalaman ni Eva na pamamaraan lang ni Satanas yun upang linglangin siya. Ngayon, pag tiningnan mo, ano yung nangyayari? Loto. Pag tiningnan natin, legal naman eh. Di ba? Pero ang tanong, moral ba yan? Pinapahintulutan ba ng Diyos yan? Hindi po. Bakit? Sugal po yan. Kahit na nilegalize pa rin po yan, sa Diyos mali pa rin po yan. Weteng! Kahit na small town lottery po yan, sa tingin natin, legal yan sa batas. Sa moral ng Bilbia, kasalanan po yan. Sugal pa rin. Sugal po yan. Naku yung punto? Lahat ng meron tayo na ginagamit natin, hindi para sa kalwalatian ng Diyos, hindi sa ikabubuti, lahat na yan ay impluwensya ni Satanas. Dahil si Satanas, ang gusto lang po niya, wasakin, durugin, patayin ang lahat ng tao para magguho sa kamatayan at paghihirap sa apoy ng impyerno. Hindi galing sa Diyos yung ganong karunungan. Kaya tingnan nyo verse 16. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Di ba pag may naiinggit, selos, ano yung nangyayari? Pumapatay. Tingnan nyo yung mga politiko. O bakit nagkakagulo sila? Eh, nag-iinggitan eh. Tama po ba? At bakit? Kasi may mga hangarin sila. Makasariling hangarin, di ba? Ano yung mangyayari? Meron po bang kapayapaan daw? Ganun din sa bahay natin. Kapag kayong nasa loob ng tahanan, magkakapatid, nag-iinggitan kayo, wala akong magiging kapayapaan dyan. Tama? Kapag kayong iba sa inyo, sariling panghangarin lang yung gusto niya, hindi na niya kinukonsider yung mga kasama niya, magkakagulo talaga kayo. Hindi yung wisdom galing sa Diyos yan. Ang sabing ganon, galing sa sanlibutan at galing sa Diablo. Nakuha niyo punto? Pero eto ngayon, yung karunungang galing sa Diyos, sa verse 17, eto. Ngunit ang karunungang mula sa langit o mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis. Pag sinabing malinis, madumi ba? Malinis nga po eh. Kapag ang karunungang galing sa Diyos o sa langit, malinis. Kayo po, pag pinainom kayo, Siyempre, ang gusto niya malinis? Kasi, kapag ka ang iniinom nyo, eto tubig na ito, malinis to. Sa tingin nyo po, lagyan ko po ito ng asin. Tubig pa po ba to? hindi na. Tubig na may asin. Lagyan mo ng konting polydol. Tubig na may
lason. May lason. Lagyan ko ng lupa. Marumi na. Tubig na may Lupa. lupa. Ibig sabihin po, Marumi. malinis. Bakit malinis? Kasi ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang gusto ng Diyos, katulad ng kanyang pagiging banal at walang dungis ng kasalanan. Kaya dapat daw ang karunungan natin, kapag nakikita sa buhay natin, malinis. Walang basura. Ngayon, kung Christian tayo, sa tingin nyo, ano ho yung karunungang meron tayo na hindi malinis? Gusto ng Lord na maging malinis. Kung nga si Sister Antonia, Christian na, may inaalagaan pa rin, kumpyang na 5. Hindi pa malinis. Karunungan pagaling na Diyos yan? Hindi. Si Brad, kung ano yung si Brad, sabi niya, Christian siya, may karunungan siyang galing sa Diyos, pero meron siyang kabit. Hindi na malinis. Malinis ba yun na karunungan? May kabit na eh. Ay, hindi pa, di ba? Ngayon, eto sinasabi, yung karunungan galing sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis. Malinis. Mapayapa. Walang kaguluhan. Maamo. Walang alinlangan. Maamo, ano ba ibig sabihin maamo? Kaaya-aya. Pag tinitignan yung mukha, napakaamo mo. Hindi yung mukhang tigre. Yung Christian ka na pag nakita ka ng mga tao na akit sa'yo, ayan na naman eka, kumukulo dugo ko. Kailangan maamo daw. Ano pa? Mapagbigay. Puno ng awa. Masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Hindi nagtatagi at hindi nagkukunwari. Hindi po plastic, hindi orukan. Tama po ba? Hindi nagmamari. At ang sabi, namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatnim ng taong maibigin sa kapayapaan. Alam niyo ba't kapayapaan? Jesus is the Prince of Peace. Si Jesus po ang prinsipe ng kapayapaan. Yan yung kaibahan natin. Kaya nga di ba nasa Bible? Pag sinampal ka, ano sabi mo? Ano na ibibigay mo? Kabilang? Pag sinampal ka sa kanan, ano ibibigay mo? Kaliwa. Kapag ka daw binato ka ng bato, batuhin mo ng ano? Kapag ikaw ay, Kaibahan niya. pag daw eka ay pinagpasan ka ng 5 kilometro, pasanin mo daw ng ilan? 10 kilometro. Ang sabi ng Biblia, ilang beses mong paghatawarin ang tao nagkasala sa'yo? 70 ulit. 70 times 7, 420. Yun yung totoong Kristiyano. Amen. Yun yung karunungan galing sa Diyos. Malabong mangyari sa tao yun. Kaya nga po, sa kakayanan natin, hindi natin kaya. Pero dahil nga po, yung isip natin, nagpapasakop sa karunungan at salita ng Diyos, kahit sabihin mong mahirap yon, hahanapin ng Diyos na dapat mong ipamuhay yon. Tama po ba? Mahirap ba yung sabihin ng Diyos sa'yo na, anak, huwag ka magnanakaw. Anak, huwag ka magsisinungaling. Anak, huwag ka mag-iimbot. Tama po ba? Huwag kang papatay. Kaya natin sundin yan dahil sa biyaya ng Diyos. Tama po ba? Ibig sabihin po, hindi natin kaya yan kung sa sarili natin. Pero kung si Jesus po ang naghahari sa buhay natin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kanyang salita, kaya ho natin gawin ito progressively sa tulong at grasya ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, anuman ang daanan natin, pagsubok, problema, suliranin sa taong 2025, hindi naman po tayo nagdadasal na magkaroon tayong ganon kasi sabi ng Bible, ilayo mo kami sa mabibigat na pagsubok at tukso. Prayer po natin yon. Paano kung pinahintulutan ng Diyos? Ano gagawin natin? Sasabihin natin, Panginoong Jesus, bigyan mo ko ng karunungan. At ang karunungang iyon ay makikita sa buhay natin. At habang ang karunungan ng Diyos ay nananatili sa atin, may kagalakan po tayo. Na ano? Magpapatuloy sa pananampalataya kay Kristo dahil siya ang gumagawa sa atin at hindi natin hahanapin ang kaligayahan natin sa gusto ng laman natin, sa inaalok na kayamanan ng mundo o sa mga material na bagay, kundi ang kaligayahan natin ay nakadepende palagi kay Kristo.
Tama po ba? Kasi kung ang kagalakan ni Ate Dolores, nakadepende lang sa mga magiging pera niya, mauubos pera niya. Pero kung si Jesus, doon nakadepende ang kagalakan, kasiyahan, kasapatan ni Ate Dolores. Kahit na ano pa'y daanan niya sa buhay, magpapatuloy siya sa Panginoong Diyos. Karunungang galing sa Panginoon. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa mga salita niyong aming natanggap. Ang dalangin ko po, patuloy niyo pong pagpalain ito sa puso, kalooban, at sa espiritual na aspeto ng buhay namin.